Nagsitubahan naman ang mga punong dekada-dekada na ang tanda sa Baguio City kasabay ng pananalasa ng Bagyong Uwan. Magdabagan din ang naging pag-ulan doon habang tinatahak ng bagyo ang Cordillera Region. At live mula sa Baguio City, nasa frontline na balitang yan si Rainiel Pawid. May mga naapektuhan bang mga residente, Rainiel? Ilaking pasalamat nga natin dito sa Baguio City dahil hindi direktang tumama sa kanilang tanda ng pine tree dito sa Baguio City. Yung ilan naman sa kanila pinangambahan pa nga at unang pinakala na mga poste ng kuryente na sumabog yung bumagsak kagabi dahil nga sa lakas ng impact. Nakausap natin kanina yung ilan sa mga residente at nilang sinabi na talo talaga sila nung mga panahon na narinig nila yung pagsabog o yung pagtumba nga nitong mga puno. Dahil kung hindi sa kanilang mga bahay, ay sa kalsada naman ito tutumba kung saan lagi daw itong dinadaanan nga ng mga sasakyan. So ang una nilang ginawa kagabi ay nagpulasan palabas at sinigurong wala ngang natamaan na bahay o anumang sasakyan doon sa lugar. Yung mga nakita natin na mga nagbagsakan na puno ay dito sa may barangay Bukawkan at sa Padre Burgos. So yung mga lugar na yun ngayon ay nagsasagawa na ng clearing operations ito na mga LGU. At sinabi nila na hindi lang mga puno nga yung totally affected dito, yung mga inaalagaan ng mga pine tree rito, kung hindi yung mga kable ng kuryente. Dahil dyan, Nikki, ay nawalan na rin ng kuryente sa buong Baguio City. At kagabi, nung nag-ikot-ikot tayo dito, ay nakita natin na yung ilang mga establishmento ay nagsara na rin ng maaga. At ngayon nga, buong maghapon, buong magdamag na rin, no? Simula 9 p.m. pa kagabi, ay tuloy-tuloy na nga yung ulan. Sinasabayan pa yan ng pagsipon ng hangin at yung ilan sa mga establishmento, gaya na lamang ng mga accommodation, mga hotel, ay bigla na lamang din dinagsa kagabi nitong ilang mga residente na natatakot na doon nga sa lakas ng hangin na dala nitong si Bagyong Uwan. Sa ngayon, Nikki, ay nakikita natin na medyo kalmado pa yung labas, pero yung pinakatakot ngayon ay yung lakas ng hangin ngayon dito sa Baguio City. Sa kasalukuyan, Nikki, no, nakakuha tayo ng impormasyon na 81 families na yung nagpunta sa mga evacuation center sa iba't ibang mga barangay dito nga sa syudad. Nikki. Rainiel, kamusta rin ang road visibility? Hindi naman ba nakakatagdag yung bagyo sa fog dyan nga sa Baguio at nakakaapekto sa mga clearing operations? Pagdating sa road visibility, Nikki, no, ito yung nakita natin for the past 3 days. Tuwing alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay talaga namang makapal yung fog dito. Bagay nga na nagpapabagal palalo dito sa trapiko. Lalo na dito nga itong uulan. Lalo na ditong nagdaang mga araw, Nikki, from 8 a.m., 6 a.m. to 8 p.m. ay makapal na yung fog at kakapal ulit yan ng bandang alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. So, Nikki, pagdating naman sa fog, yung ilan pa sa mga tinitignan natin, itong mga nandito sa mga low-lying areas din, no? Dahil yun din yung minomonitor ngayon ng LGU dahil bukod nga sa ragasan ng flash flood, no? Yung posibilidad ng flash flood ay yung fog din yung nakakahirap sa kanilang monitoring dito sa mga lugar na ito. Nikki. Yan ang Express Report ni Rainiel Pawid mula sa Baguio City. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.